Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Ilang araw matapos makalabas ng detention facility, patuloy pa rin tinutugis ng otoridad ang authorized representative ng Lucky South 99 na si Cassandra Leong. Sa panig ng Department of Justice, wala pa rin silang impormasyon sa kinaroroonan ni Ong. Kahit nag-alok na ng 1 milyong pisong pabuya sa sinumang makapagtuturo sa kanyang kinaroroonan. Samantala, ayon sa DOJ, may posibilidad din na nakalusot si Ong sa backdoor dahil walang record na naitala ang Bureau of Immigration ng kanyang pag-alis. Pasado na sa Bicameral Conference Committee deliberations ang 6.97 trillion peso national budget para sa 2026. Ito ay matapos na magkasundo ang Kamara at Senado pasado alas 2 ng madaling araw ng Huwebes. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Pasado alas 2 ng madaling araw ng Huwebes na matapos na ang Bicameral Conference Committee meeting para sa pinal na bersyon ng 2026 national budget. Sa pangunguna ni Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian at House Appropriations Chair Micaela Swansing, nagkasundo ang dalawang panig sa 6.793 trillion peso budget para sa susunod na taon. Naging makasaysayan din ang BICAM ngayong taon dahil sa pagsasapubliko nito via live streaming alinsunod sa transparency at accountability na kanilang isinusulong. Inabot ng hanggang 6 na araw ang BICAM na nagsimula noong December 13 hanggang 18, bunsod ng ilang suspensyong naganap noong Lunes at delay nitong Martes. Samantala, nakaschedule naman sa December 29 ang ratifikasyon ng 2026 General Appropriations Bill at nakatakdang ipasa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago matapos ang taon para kaniyang aprubahan. Dahil dito nakatakdang amyendahan ng Kamara at Senado ang kanilang legislative calendar para mapalawig ang kanilang sesyon hanggang sa itinakdang petsa. Sa kabila ng pag-uraw ng schedule, kumpiyansa sina Gatchalian at Swansing na hindi magkakaroon ng reenacted budget ang bansa sa susunod na taon. Kumpiyansa rin ang BICAM panel na walang mavivito na item ang Pangulo sa oras na matanggap nito ang inaprobahang GAB. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nananawagan si Akbayan Party List Representative Percy Sendaya na tiyakin ng Bicameral Conference Committee sa 2026 national budget na maiwasan muling pag-reenact ng 2025 budget na kanilang inilarawan bilang pag-uulit ng korupsyon. Binigyan din niya na nararapat lamang na magkaroon ang mamamayan ng pambansang budget na malinis at walang patronage sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga questionableng pondo tulad ng unprogrammed appropriations, farm-to-market roads at medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Ayon sa panawagan, may sapat pang panahon bago matapos ang taon upang maisabatas ang isang national budget na tunay na nagsisilbi sa interes ng publiko at hindi nagiging daan sa pang-aabuso ng pondo ng bayan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, rehabilitasyon ng EDSA sisimulan na sa December 24. Publiko, pinag-iingat laban sa holiday heart syndrome ngayong Kapaskuhan. 6.97 trillion pesos 2026 budget pasado na sa BICAM. Cassandra O, patuloy na tinutugis. Triple C Games gold medalist Kayla Sanchez binigyang pagkilala ng Senado. At nawawalang pasahero sakay ng barkong Batangas papuntang Katiklan hindi pa matuntun. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Tuwang News Force.